Sir Blake? Huwag po dito. You know that I don't want them to know about our relationship. Halos hindi makahinga si Valerie sa sobrang lapit sa kanya ni Blake, CEO ng Andreas Corp at matalik na kaibigan niya noong kabataan pa nila. But I won't hear. May magagawa ka pa ba? Tusong sabi ni Blake kay Valerie. Isinandal niya si Valerie sa may pader ng kanyang opisina habang mahigpit na nakahawak ang kanyang mga kamay sa dalawang braso ng dalaga na animoy nakahuli ng isang kriminal. Baka may makakita sa atin. Ikaw lang inaalala ko. Takot na sabi ni Valerie. Sekretarya siya ng mayamang si Blake at lihim lamang ang kanilang relasyon. Huwag mo na akong alalahanin. I know what I'm doing. Sa nagiinit na katawan ng binata, ay wari walang nagawa si Valerie. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Marami nang naging nobya si Blake at tunay namang walang makakatanggi sa angkin nitong karisma. Ultimo nga sikat na modelo at mga anak ng mga mayayamang negosyante at politiko ay talagang nahuhumaling sa kanya. Napahinto naman si Blake sa balak sana niyang gawin kay Valerie nang pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan. Sir Blake, nariyan po ang mami ninyo, sabi ng babae. Mabuti na lamang at doon sila nakapwesto sa may tagong bahagi ng kanyang opisina kaya hindi sila kaagad nakita nang pumasok ito. Uli lang lubos na si Valerie Clemente. Ang tanging lola na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Bata pa lamang siya ay siya nang katukatulong ng kanyang lola sa pananahi ng mga RTW ng mga damit sa pinagtatrabahuhan ng kanyang lola at saka ibibenta sa Divisoria. Pagkakagaling niya sa eskwela ay diretso na kaagad siya sa pwesto upang magtinda. Doon nasanay si Valerie sa pagdediskarte sa buhay. Halos doon na siya lumaki sa Divisoria hanggang sa makilala niya si Blake. Mayaman na talaga noon si Blake at ang isa sa mga negosyo nila noon ay ang mag-supply ng mga tela galing ibang bansa sa kanilang tahian. Malimit ay si Lola Mindang tumatanggap ng mga tela kaya madalas magkita sina Blake at Valerie. At doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan na naputo lamang nang bumalik na sa States sina Blake at ang kanyang pamilya. Matapos ang maraming taon ay muling nag-cruise ang landas nilang dalawa sa isang kumpanya kung saan sekretarya si Valerie at si Blake naman ang kanyang boss at CEO ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Alam mo, hindi ko akalain sa ganitong sitwasyon pa tayo ulit magkikita, sabi ni Blake kay Valerie. Ilang buwan na rin nagtatrabaho roon si Valerie at masasabi niyang sobrang laki na talaga ng pinagbago ni Blake maging sa pisikal na postura nito. Noon ay sobrang payat ng binata at nakasuot pa ng malaking salamin. Ngayon naman tila mala-adonis ng katawan at sadyang naipagmamalaki ang taglay na kagwapuhan at kakisigan. Ako nga rin eh. Akalain mo yon? Sobrang yaman yun na pala. Sagot naman ni Valerie. Naroon sila sa may smoking area habang minamasa ng buong paligid sa labas. Magaling lang talaga magpatakbo ng negosyo ang daddy ko kaya medyo senwerte. Ikaw, doon pa rin ba kayo nakatira? Wika naman ni Blake sabay hit-hit sa sigarilyo. Sa compound namin? Oo, doon pa rin. Alam mo namang bata pa lang ako, ay ako nang tumutulong kay Lola para lang sa mga gustusin namin. Kaya hanggang ngayon na nagkatrabaho na ako, ay ako pa rin ang tumutulong sa kanya dahil matanda na rin si Lola at ayoko nang pagtrabahuhin. Isa pa ay responsibilidad ko na rin siya kaya nararapat lang na ibalik ko lahat kay Lola ng triple. Triple pa nung mga nagawa niya sa akin. Mahirap din yun ha, ang magtaguyod na mag-isa sa kanyang apo kaya saludo talaga ako sa kanya. Nakangiting sagot naman ni Valerie. Nakasanda lamang si Blake sa may pader habang abalang pinapanood ang mga labi ni Valerie na binibigkas sa mga salitang yon. Iyan ang namiss ko sa'yo. Sobrang caring at thoughtful. Sagot ni Blake nang may namumungay na mga mata. Nako, bolero ka pa rin talaga hanggang ngayon. Sige na, at baka gawan pa tayo ng issue ng mga makakakita sa atin. Sir Blake, back to work na po ako. Anas ni Valerie at saka tuluyan ang iniwan ng kanyang boss doon.
Aminado si Valerie na matagal na siyang may gusto kay Blake. Mga bata pa lamang sila ay malaki ng paghanga niya sa lalaki. Ngunit hindi niya maamin-amin noon dahil sabi sa kanya ng kanyang lola, ang lalaki dapat ang unang nagpapakita ng motibo at hindi ang mga babae, kaya hanggang ngayon ay mas pinili na lamang niya na itago at ilihim na lamang ang kanyang nararamdaman. Hindi rin naman niya akalaing muli silang magkikita ni Blake dahil sa tagal ding panahon na wala silang komunikasyon, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa ganitong pagkakataong muli silang magkikita. Val, let's go. Samahan mo ako. Yaya ni Blake kay Valerie. Nag-ayos na rin ang gamit si Val para mag-out sa trabaho. Saan naman po tayo pupunta? Utal na tanong ni Valerie na hindi maganda o gaga sa mga dala niyang mga papeles. Iwan mo na nga yan dyan. Bakit pa dala-dala mo pa yan? Kunot noon namang tanong ni Blake kay Valerie. Mahalagang documents to na kailangan kong ihanda para bukas sa mga meetings mo. Sa bahay ko na lang gagawin. Saan ba tayo pupunta at bakit nagmamadali ka? Bumundong hininga na lamang si Blake habang patuloy pa rin sa paglalakad. Habol-habol naman siya ni Valerie at pilit na sinasabayan ang bawat paghakbang ng mga paa nito patungo sa parking. Nang marating na nila ang parking ay mabilis na pinatunog ni Blake ang kanyang sasakyan at binuksan na ito. Gusto ko mag-unwind. Gusto ko ng kasama kaya sasamahan mo ako. Sabi niya sa dalaga kaya nanlaki ang mga mata ni Valerie. Unwind? Bakit ako? Hay, wag na nga lang maraming tanong, sakay na. At parasahan ang pinasakay ni Blake sa loob ng sasakyan si Valerie. Sa loob ni Valerie ay sa west side na naman ito pupunta katulad ng mga naririnig niyang usapan palagi sa opisina na lagi nitong pinupuntahan para mag-party. Kung saan doon din ang tungo ng mga mayayamang chika babes at mga bilyonaryong negosyante. So ibig sabihin, pang high class talaga ang lugar na yon, kaya alinlangan talaga si Valerie kung sasama siya o hindi. Ngunit dahil hindi naman siya masusunod sa makulit na Blake ay sumunod na lamang siya rito. Pagkapasok nila ng loob ng west side ay bumungad agad sa kanilang makapal na usok na dulot ng sigarilyo at malakas na tugtog ng nag-hyper na DJ. Kanya-kanyang sayawan at hiyawan ang napapanood ngayon ni Valerie. Hindi siya mahilig mag-party pero nakarating na rin naman siya sa ganitong lugar. Sir Blake, may 3 ka pang meeting bukas. At talagang inuna mo pang mag-party ngayon kaysa paghandaan yung mga sasabihin mo bukas? Halos sumigaw na si Valerie sa loob ng bar na iyon dahil sa malakas na sigawan ng mga party-goers na nandoon. Val, meeting yon, hindi speech. I don't need to practice or memorize my line. It will come out naturally, okay? Kaya relax ka lang dyan. Masyado kang workaholic. Sagot naman ni Blake. Halos luhod at samba na ang gawin kay Blake ng mga kababaihang nandoon. Ang iba pa ay basta-basta na lang humahawak sa matitipon ng braso nito na animoy isang santo na hinahaplusan pa ng panyo. Blake, akala ko hindi ka na makakarating ngayon. Sumalubong sa kanilang isang lalaking nagngangalang Hunter at saka yumakap ng mahigpit kay Blake. Big night bro, imposibleng mawala ako. And besides, this is my party. So tonight is mine. Mayabang na sagot ni Blake habang namumungay ang mga mata. Nagmistula namang buntot lamang doon si Valerie na pinapanood lamang ang bawat galaw ni Blake. Ano nga ba naman ang gagawin niya doon? Ang panoorin ng binata na humalik kung kani-kanino? Ang pagmasta ng Blake na malayo na sa Blake na nakilala niya? Gulong-gulo siya. At ingay na ingay sa paligid kaya niyaya na lamang niyang binata na umuwi. Sir Blake, sa tingin ko naman wala naman akong gagawin dito kaya aalis na lamang ako. Wika ni Valerie. Umalma naman kaagad si Blake. No, you stay here. At aalis ka lang kapag sinabi ko, okay? Sabi naman ni Blake hanggang sa may lumapit ulit sa kanyang grupo ng mga kababaihan. Tinitigan ni Valerie isa-isa ang mga babaeng yon at masasabi niyang they have something in common na wala siya. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin dahil ang isip niya ay ang kagustuhan na talaga makauwi. Blake, I thought you're going to miss this epic. Panimula ng babae. Oh, that's impossible to happen, Carla. Katulad nga ng sinabi ko kay Hunter, this is my night.
Sagot naman ni Blake sa babaeng tinawag niyang Carla. Napatingin naman siya kay Valerie. Katulad ng iba ay tinitigan din niya si Valerie mula ulo hanggang paa. She's unfamiliar, Blake. Kasama mo? Lumingon naman kay Valerie si Blake. Yeah, she's my girlfriend. She's Valerie. Nagpanting naman ang mga tenga ni Valerie sa kanyang narinig. Katulad ng reaksyon ng mga babaeng yon ay namilog din ang kanyang mga mata. Maging siya hindi niya alam na boyfriend pala niya si Blake. Kaya bigla siyang nagtaka sa mga ikinilos ng binata. Para maliwanagan ay sumabat na rin siya sa usapan ng dalawa. Hoy Blake, teka nga, Mabilis naman siyang inakbayan ni Blake ng mahigpit para hindi na maituloy pa ni Valerie ang kanyang sasabihin. Well, go ahead. See you later, Carla. At tuluyan na silang tinalikuran ng grupo ng mga babaeng yon na nakaawang pa rin ng mga labi dahil sa sinabing iyon ni Blake. Na makapasok na sila sa VIP room ay doon na itinuloy ni Valerie ang kanyang pag-uusisa kay Blake. Sir Blake, ano yung sinabi mo? Ano yung girlfriend na yon? Kunot noong tanong ni Valerie. Umupo si Blake sa my couch at saka nagsalin sa kanyang baso ng scotch. Bakit? Ayaw mo ba? Taas kilay na tanong ni Blake. Natahimik naman si Valerie. Actually, ito talagang pinapantasya niya, ang maging nobya ni Blake. Kahit pa alam niyang kaliwat kanan naman talaga ang babae nito at wala ni isa sa mga ito ang siniseryoso. May kung ano sa loob ni Valerie na parang gusto niya ng titulong yon. Natawaging girlfriend ni Blake dahil sa dinami-rami ba naman ng babae ni Blake ay nakapasok siya sa standard nito. Ngunit sa ganitong pagkakataon, kapag nararamdaman niyang humihina ang kanyang pagkababae, ay inaalala na lamang niya ang payo sa kanya ng kanyang lola na lalaki dapat ang unang gumagawa ng seryosong hakbang at hindi ang babae. Ano ba kasing tumatakbo rin sa isip mo, ha? Kanina lang sekretarya mo ko tapos ngayon girlfriend mo na? Pinaglalaruan mo ba ako o parang palamuti lang ako sa mga kaibigan mo? Nangmisulang isang nagger na nanay si Valerie sa loob ng VIP room na yon na sinesermo na ng kanyang anak. Sa katunayan ay wala pa nakakagawa ng ganito kay Blake dahil ang tingin ng lahat sa kanya ay Diyos at hari. Hinayaan na lamang ni Blake na magsisisigaw doon si Valerie dahil soundproof lang naman ang buong silid. Ngumisi na lang siya at nilagok na lamang ang kanyang iniinom. Maupo ka na nga lang dito at magdamag tayo magpa-party, sabi pa ni Blake. Ipinikit na lamang ni Valerie ang kanyang mga mata at saka huminga ng malalim para magtimpe. Blake is different now. Ibang-iba kaysa dati. Hindi niya mawari kung kailan seryoso at kailan hindi. Natural na lagi siyang bitbit ni Blake kahit saan ito magpunta dahil siya ang sekretarya nito. Ngunit pati ba naman sa kanyang kondo ay isasama siya nito? Sir Blake, ihatid niyo na po ako. Hindi na to tama. Alam niyo namang maraming tauhan ang iyong ina kaya anumang oras ay maaari niya tayong pasundan. Anas pa ni Valerie. Nasa loob pa rin sila ng sasakyan ni Blake at nakapark sa labas ng kondo na tinutuluyan ng binata. Val, I want you to do me a favor. This time ay seryoso ng mukha ni Blake. Tumingin siya kay Valerie ng isang malalim na tingin na namumungay pa ang mga mata. Val, I'm serious. Please be my girlfriend. Dagdag niya. Napaawang naman ang mga labi ni Valerie at hindi pa rin makapaniwala sa kanyang naririnig. Marahil ay palagi nga silang magkasama sa opisina. Ngunit sa 3 buwan pa lang niya doon ay masasabi niyang hindi pa niya alam ang lahat-lahat kay Blake. Hindi ko maintindihan, Sir Blake. Sekretary niyo ako. At alam niyong magiging malaking headline ito sa mga magazines at social media kapag ipinilit niyo yan. Ayoko ring mawalan ng trabaho dahil ako lang naman ang inaasahan ng lola ko. At sa tingin ko naman, hindi ka seryoso. Kaya kung ano man yung tumatakbo sa isipan mo. Val, wala na ako maisip na mas desenteng babae kaysa sa'yo na aaktong girlfriend ko. Kahit sa loob lamang ng ilang buwan. Okay, just to be clear. Nakaset na akong ikasal next month. At ayoko matuloy yun. I have my own life. At yun ang gusto kong ibaon sa utak ni Mom.
Valerie, ang dami ko ng pinakilalang babae kay mommy. Para magpanggap na girlfriend ko pero wala man lamang sa kanilang pumasok sa background check na isinagawa ni mom. Kaya I know for sure. Pasok ang profile mo kay mom. Natawa na lang bigla si Valerie. Nahihibang ka na ba, Sir Blake? Ako, papasok sa standards ng mommy mo na isang hamak na sekretary mo lang? Sa tingin mo kapag nalaman yung magkasintahan tayo ay ititigil niya ang kasal niyo ng kung sino mong babae yon dahil mas mataas ang standards ko kesa sa kanya? Sir Blake, bukod sa napaka-imposible ng iniisip niyong mangyari, ay gusto ko ring malaman niyo na hindi libre ang sarili ko para lamang pasukin ang sakit sa ulo na gusto niyong pasukin. Kung mabait naman yung babae, bakit hindi na lang kayo magpakasal? Bakit hindi mo siya bigyan ng chance? Matututunan mo rin naman siyang mahalin. Habang sinasabi yun ni Valerie ay para bang paulit-ulit din niyang sinasaktan ng kanyang sarili. Pero kung hindi nga niya isasalba ngayon ang kanyang sarili, ay baka mas malalim na sugat at sakit pa ang kanyang mata mo kung papayag siya sa kagustuhan ni Blake na magpakilala bilang girlfriend niya sa publiko. Oh, kung di ka kumbinsido, pwede kang umalis bilang sekretarya ko. And we will falsify your documents. Kahit ano, para lang mapaniwala si mommy na this time, seryoso na ako. Tila natauhan naman si Valerie at bigla na lamang nauntog sa katotohanan hanggang sa kasinungalingan lang pala siya pwedeng seryosohin ni Blake. Alam mo, ewan ko sa'yo. Hindi lahat ng babae mapapaikot mo sa palad mo at mauuto mo para lamang matawag na girlfriend mo. Kung wala ka nang mahanap na mas disente pa sa akin para arkilahan na maging nobya mo, sa tingin ko ay baka nga kailangan mo na lamang natanggapin na yan na talagang kapalaran mo. Ibang-iba ka na, Blake. Hindi ko alam kung anong nagbago sa'yo pero ang dami. O siguro nga hindi pa kita gaanong kakilala. Sige, mauna na ako. Kung hindi mo ako ihahatid, mag-aabang na lang ako ng taxi dito. Hindi na napigilan pa ni Valerie na ilabas ang kanyang saloobin. Kahit naman matagal na yon na talagang mga bata pa, ay may pinagsamahan pa rin naman sila kaya ganito na lamang ang naging reaksyon ni Valerie. Si Blake lamang din ang kanyang naging matalik na kaibigan kaya talagang mahirap kalimutan. Huminga naman ng malalim si Blake at tila na konsensya sa kanyang mga sinabi, kaya humingi na lamang siya ng paumanhin kay Valerie. I'm sorry. Sorry ko na bigla nasaktan makita sa mga nasabi ko. But Valerie, believe me, never kitang nakalimutan. Simula nung umalis ako patungong Amerika, alam kong marami akong pinagbago. Just because of the society na kinabibilangan ko. Pero ako pa rin to. Yung batang lampa na nakilala mo. Paliwanag naman ni Blake. Hindi niya makakalimutan si Valerie dahil tanging ang dalaga lang din ang naging kaibigan niya maliban sa kanyang kinakapatid na si Leandro. That's okay. Hindi ko man lubos na nauunawaan ay wala naman ako sa lugar para husgahan ka kaagad. Sorry din sa mga nasabi ko. Nabigla lang din ako. Paghingi pa ng paumanhin ni Valerie. Tila nga hindi na makapakiusapan pa ni Blake si Valerie na maging fake girlfriend nito. Kung tutuusin, ay ayaw rin namang gawing panakip lamang si Valerie dahil alam niyang hindi ito deserve ng dalaga. Nagkataon na lamang talaga na desperado na siya at naniniwala siya na si Valerie lamang makakatulong sa kanya. Halos lahat naman kasi ng mga babaeng nakakasama at nakakahalubilo ni Blake, kapag hindi mga social climber ay mga two-timer naman at mistress, kaya talagang wala siyang mapagkakatiwalaan sa mga yon, lalo pa kapag humarap na sila kay Madam Luz na ubod ng higpit at istrikta. Kaya ng mga sumunod na araw, ay tila naramdaman ni Valerie ang pagbabago kay Blake na lagi nang tahimik at naging mailap. Val, anong schedule natin ngayon? Seryosong tanong ni Blake kay Val habang abala sa pagtitipa sa kanyang laptop. Kay Mr. Vergara po tayo ngayong 10 a.m. Then after noon, may meeting with the investors na after lunch. Magalang na sagot ni Valerie na hindi naman maiwasang mapatingin ng pasimple sa blangkong reaksyon ng mukha ni Blake. Okay, thank you. Matipid na sagot ng binata. Hanggang sa mag-lunch break ay nakapirmi pa rin sa kanyang opisina si Blake na malalim pa rin ang iniisip. Lumabas muna rin siya patungo sa pantry upang kumuha ng pagkain.
Habang nakapila at sumasandok ng pagkain ay hindi naman sinasadyang makinig ni Valerie sa usapan ng mga naroroon ng mga taga-ibang department. Alam mo, sa totoo lang, awang-awa ako rin kay Sir Blake. Gagawin talaga lahat ng mami niya para makasal si Sir kay Miss Melanie kahit hindi naman niya mahal yun. Mahinang sabi pa ng isa. Sumagot naman ang kanyang kausap at saka bumaling ang usapan kay Valerie. Ikaw, Miss Valerie, imposibleng hindi mo yun alam, diba? Nakamulag ang tanong nito kay Valerie na abala lamang sa pagsandok ng pagkain. Ha? Oo, alam ko yun, pero wag na lang natin pag-usapan. Buhay naman nila yun. Sagot ni Valerie. Ito naman, napaka-KJ, napag-usapan lang naman. Pero maiba nga tayo. Balita ko rin na pabalik-balik na muli dito si Ma'am Luz galing Malaysia. At hindi lang yon. Dito siya magsistay sa kumpanyang to kasama si Miss Melanie. Pinaplano na rin nila ang magiging kasalan kaya good luck na lang talaga kay Sir Blake. Ayaw na lamang ipahalata ni Valerie na may pakialam siya sa nangyayari dahil baka lalo pang lumika ng chismis ang kanyang mga katrabaho kaya pinalampas na lamang niya ito sa kanyang tenga at binaliwala na lamang. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Sige na, mauna na ako sa inyo. Umalis na lamang si Valerie at iniwan na lamang ang mga katrabaho roon. Matapos yung mananghalian ay dumiretso na siya sa kanyang table. Nagdadalawang isip pa si Valerie kung puputahan ng kanyang Sir Blake para tanungin kung kumain na ito ngunit nahihiya siya. Buhat ng pag-uusap nila noong isang gabi ay tila isang malaking kasalanan para sa kanya ang tanggihan niya si Blake sa hiling nitong maging fake girlfriend niya. Pero sa kabilang banday, ayaw din naman niyang mag-assume dahil doon. Kaya nagbago ang mood ngayon ni Blake. Kaya para malaman ay tumungo na rin siya sa opisina ng kanyang boss. Sir Blake, maya-maya pa ay magsisimula ng meeting. Mag-lunch na kayo. Pansin ko ay puro kape lang kayo mula kaninang umaga. Baka magka-acid kayo niyan. Sige ka. Bungad ni Valerie at saka umupo na sa may upuan nasa harapan ng table ni Blake. Tahimik lang si Blake habang abalang sinusuri ang bawat peraso ng papel na kanyang hawak. Nanliit ang kanyang mga mata at saka inabot kay Valerie ang mga papel na iyon. Val, look at this. Wika ni Blake at inabot naman kaagad ang papel na iyon. Ano to? Resume? May hiring ba tayo? Sa unang tingin ay aakalain mo talagang resume ang mga printed paper na iyon na may litrato pa ng mga babae. Ngunit pagbasa sa nilalaman nito ay ibang-iba naman sa formal na resume na ginagamit sa pag-a-apply sa trabaho. Hindi. Profile yan ng mga babaeng plano ko maging fake girlfriend. Sa tingin mo, mga mukha bang disente? Sagot ni Blake na ikinabigla naman ni Valerie. Sa isip niya ay, ganito na ba talaga kadesperado si Blake para lamang hindi matuloy ang kasal nila ni Melanie? Napapailing na lang siya ngunit kung sasagutin ang tanong ni Blake na iyon, ay masasabi namang mga mukhang disente ang mga babaeng yon. Kung sa itsura, oo, mukha namang disente. Pero hindi pa rin po tayo sigurado dahil hindi naman natin makikilala ang isang tao base lamang sa litrato. Pero kung nakilala mo naman na talaga sila ng personal, ikaw na siguro makakapag-husga niyan. Sagot pa ni Valerie. Sumagot naman si Blake. Hindi pa. Hindi ko pa sila nakikilala. Bukas may date ako kay April at sasamahan mo ako. Gusto ko siyang kilalanin pa. Nanlaki naman ang mga mata ni Valerie. Kasama talaga ako? Hindi ba awkward yun? Utal nitong sagot. Hindi. Basta sumama ka. Pamimilit pa ni Blake kay Valerie. Okay. At wala na rin nagawa pa si Valerie kaya sumunod na lang siya kay Blake. Hanggang sa makauwi si Valerie hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang magiging date bukas ni Blake at April. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit kasama pa siya. Nakakainis talaga ang Blake na yon. Pwede naman kasing huwag na lang akong kasama pero sinama pa talaga ako. Anong gagawin ko ron? Tutunga nga. Tagadala ng bag ni April. Tago-order nila ng food. Hay, ang hirap maging sekretarya kapag demanding ang boss. Kakagigil. Pati ba naman sariling issue niya idadamay pa ako? Pero
Bakit nga kaya ayaw niyang makasal dun sa Melanie kung mabait naman to? Di hamak na mas tunay na disyente naman yun kesa sa akin, ano? O kay April. O maging sa mga naging babae niya. Ay, nakaka-stress. Mahinang sabi ni Valerie sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin ng kanyang banyo at naglalapat ng night cream sa kanyang muka. Narinig naman ito ng kanyang lola kaya inusisa siya kaagad nito. Ano naman kayang pinagmamaktol ng maganda kong apo? Bungad ng matanda kay Valerie at saka sumandal pa sa may pintuan ng banyo. Wala po lola. Kanina pa po ba kayo riyan? Hindi ba dapat natutulog na po kayo? Gulat na sabi ni Valerie sa kanyang lola. Nginitian naman siya ng matanda at isang magandang ngiti. Huwag ka na magpalusot pa apo at narinig ko ng lahat. Si Blake ba ang tinutukoy mo? Taas kilay na tanong ng matanda sa kanyang apong si Valerie. Napalunok na lamang si Val at saka muling tumingin sa salamin. Ay, opo lola. Wala naman pong ibang lalaki nakakapagpa-stress sa akin kundi si Blake lang eh. Sagot naman ni Val na abala pa rin sa kanyang ginagawa. Base sa narinig ko may date daw kayo bukas. Ay mali pa lang, ibig kong sabihin ay may date bukas si Blake sa ibang babae. At kasama ka lang, ganun ba yun? Paninigurado naman ang matanda sa kanyang narinig. Opo la. Ewan ko ba sa lalaking yun kung bakit kasama pa ako. Wala naman akong gagawin doon ano. Talagang pangangatawanan kong posisyong sekretarya na hanggang sa date ng amo ko ay nakasunod pa rin po ako sa anino. Di ko na talaga alam mo tumatakbo sa kokote ng lalaking yan, nakakainis. Pasimple na lamang namang natatawa ang matanda sa pagmamaktol na iyon ni Valerie na halata namang kaya naiinis ay dahil nagsiselos lamang. Naiinis ka ba dahil ginawa ka pang chaperone o naiinis ka dahil may ibang kadate si Blake at hindi ikaw? Taas kilay na tanong ng matanda. Lola, ang advance niyo pong mag-isip pa. Wala na nga akong nararamdaman sa kanya. At isa pa ayoko na pong dumagdag sa mga koleksyon niya. Kaya wag niyo na pong sabihin yan sa akin. Sabi ni Valerie. Kahit ang totoo niya nagsiselos naman talaga siya. Okay, kung yun ang sabi mo At tumalikod na lamang ang matanda. Nang sumunod na araw ay nag-aabang na sa may kanto si Valerie ng taxi patungong tagpuan nila ni Blake para sa date niya kasama si April. Casual lamang ang suot ni Valerie dahil simple lamang ang suot na tattered pants at plain white shirt at lutang na lutang ang kagandahan ni Valerie. Pulbos at lip tint din ay ayos na sa kanya at mas umamo pang itsura nito nang dahil doon. Habang nag-aabang naman ay isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Pagkababa ng sakay sa loob ng bintana ay kaagad ito nagsalita. Sakay na! Utos ni Blake. Nabigla naman si Valerie dahil hindi niya akalaing susunduin pala siya ni Blake para lamang sa date nila ni April. Blake? Gulat na sabi ni Valerie. Maya-maya pa ay sumakay na rin si Val sa sasakyan. Naiilang na naman siya sa mga titig na ibinabato sa kanya ngayon ng binata. Tara na. Utos ni Val ngunit nakatunganga pa rin sa kanya si Blake. Kung yelo lang si Val, marahil kanina pa siyang natunaw sa mga mainit na titig na iyon ni Blake sa kanya. Kaya para may masmasan ang binata, ay pinitik na lamang ni Val ang kanyang daliri sa harapan ng mukha ni Blake. Hoy, natutulala ka na. Sabi ko tara na. Wika ni Val. Okay, let's go. Utal na sagot naman ni Blake nang bumalik na sa kanyang ulirat. Habang nagmamaneho, ay hindi naman niya mapigilang hindi magbigay ng komento sa itsura ni Valerie. Ang ganda mo. Diretsang sabi ni Blake kay Valerie habang nakatuon pa rin ang atensyon sa daan. Ha? Utal na sambit naman ni Valerie. Narinig naman niya ang sinabi ni Blake pero gusto niya ulit itong marinig. Sabi ko ang ganda mo. Mas bagay sa'yo ang casual kaysa sa sobrang formal. Dagdag pa ni Blake na lalo namang ikinakilig ng dalaga. Thank you. Ikaw rin naman ang gwapo mo ngayon. Mas bagay lang din sa'yo ang casual kaysa laging nakakoat na akala mo abay ka lagi sa kasal. Bawi naman ni Valerie at saka nagtawanan sila. Baliw. Tugon pa ni Blake. Biro lang. Sagot naman ni Valerie. Maya-maya pa ay sinamantala na rin ni Valerie yung pagkakataon para magtanong kay Blake.
Siya nga pala, nahihiwagaan lang ako. Bakit ba gustong gusto mong matigil ang kasal niyo ni Melanie? Balita ko naman ay mabait siya at simpleng babae lang din. Hindi mahirap mahalin. Nagtataka nitong tanong. May malalim akong dahilan. Basta, hindi pwedeng matuloy ang kasal na yan. Seryoso namang sagot ni Blake na hindi nagbigay ng tiyak na rason. Tumango na lamang si Valerie at hindi na rin itinuloy ang pag-uusisa dahil nakarating na sila sa isang magarang restaurant na pagdadala ni Blake kay April. Dito na tayo, ipark ko lang. Wika ni Blake. Teka, nariyan na ba raw siya? Tanong naman ni Valerie. Oo, kanina pa, let's go. Sagot naman ni Blake tsaka sabay na silang bumaba ng sasakyan. Pagkapasok pa lang nila sa pintuan ng resto ay bumuganda agad sa kanila ang isang magandang binibini na doon nakaupo malapit sa may bintana. Sigurado si Blake na ito na si April dahil sa kulay pula nitong damit at disenyo na sinabi niya sa binata. Hi April, I'm sorry I'm late. Kanina ka pa ba? Bungad ni Blake sa dalaga. Tumayo naman ito at nagbeso-beso pa kay Blake. Hi. Medyo. Sino yung kasama mo? Bumaling ang atensyon ni April sa kasama ni Blake na si Valerie. This is Valerie, my secretary. Sagot naman ni Blake kay April. Hindi pa man nagsisimula ang date na yon ay tila unti-unti nang lumulutang ang ugali ni April. Kasama talaga sa date natin? Taas kilay na tanong pa ni April. Nagkatinginan naman sila ni Val at Blake. Oo. Bakit? May problema ba? Tanong naman ni Blake. You know, this isn't the date that I want. Sorry, pero I think I'm just wasting my time. Bye. Anas pa ni April at saka umalis na ng resto. Napakibit-balikat na lamang si Valerie na mapatingin sa kanya si Blake. Ang bilis. Ang bilis naman niya maghalat. Natatawang sabi ni Valerie. Okay, ibig sabihin negative. Remove na siya sa list. Wika ni Blake at kaagad namang sumunod si Valerie. Okay sir. Mabilis sa sagot naman ni Val. Marami pa namang hawak na reserba si Blake kaya makakapamili pa sila ng deserving at pwedeng iharap sa malupit niyang inang si Madam Luz. Nang sumunod na araw ay muling nagkita sina Blake at Val for the next date. Who's next? Tanong ni Blake kay Val habang nasa loob ng sasakyan. Lovely? Sagot naman ni Val. Okay. Tugon ni Blake at nagtungo na muli sila pareho sa resto ng kay April. This time ay mas nauna sila roon. Sa kabilang table nakaupo si Val para naman hindi maging sagabal sa magiging date ni Blake. Ilang sandali pa ay dumating na rin yung Lovely. Tumayo si Blake upang salubungin ang dalaga. Hi Lovely, I'm so happy to see you. Have a seat. Maginoong sabi ni Blake kay Lovely. Thank you. Ang gwapo mo naman. Sagot naman ng dalaga. Napangisi naman si Blake dahil sa bungad na iyon ni Lovely na may malagkit na kaagad na tingin sa kanya. Oh, thank you. Utal na sagot naman ni Blake at sabay na rin silang naupo. Sa kabilang table naman ay tahimik lamang na nagmamasid si Valerie at pasimpleng pinapanood si Blake kung paano ito makipag-date sa isang babae. Sige, order ka na. Maginoong utos si Blake kay Lovely na mabilis pa sa 4:00 ang kinuha ang menu book. Treat mo? Treat mo ha? Wala pa akong pere. Sagot ng dalaga na ikinagulat naman ni Blake. Tunay na mukhang disente nga si Lovely pero ibang-ibang karakter nito sa itsura niya. At sigurado si Blake na lalo siyang itatakwil ng kanyang ina kung ito ang babaeng ihaharap niya sa Donya, kapalit na ni Melanie. Sa kabilang table naman ay bigla na lamang napahalakak si Valerie dahil sa sinabi ni Lovely. Napatingin sa kanya ang dalawa ng may pagtataka. Nang mapatingin siya ay saka na lang siya huminto sa pagtawa at pasimpleng humingi ng paumanhin dahil alam ni Valerie ang kasunod nito. Val, next please. Sambit ni Blake kay Val. Dalawa nang nagligwak sa lisahan ni Blake at yon ay sina April at Lovely. Wala talaga siyang mapili kaya hiling niya na sana sa susunod ay maayos na ito na talagang babaeng kanyang hinahanap. Sir Blake, yung La-Arnie ng sunod. Wika ni Val. Katulad ng mga naunay, doon pa rin sa resto na yon nakipagkita si Blake kay La-Arnie. Hi La-Arnie. Bunga di Blake kay La-Arnie.
Tumayo naman sila Arnie sa sexing-sexy na suot at ang kulang na lamang ay ipasilip ang kaluluwa nito. At sigurado siya sa suot pa lamang ay ligwak na ito sa Donya, ngunit sabi nga niya na masyado pang maaga para husgahan kaagad sila Arnie, kaya pinalampas niya muna iyon. Hi! Kagat-labing sagot naman nila Arnie. Hindi pa man sila nakakaupo ay kaagad nang bumanat ang babae. Kakain pa ba tayo? Parang ikaw ang gusto kong... Hindi pa man natatapos ang kanyang sasabihin ay dinugtungan na kaagad ito ni Blake. Val, next please! Sigaw nito. Tatlo nang naligwak sa kanyang mga listahan. Lahat ng mga mukhang disente pero kapag nakausap na ni Blake ay doon niya napagtatantong hindi naman pala. Ilang araw na lamang at mangyayari ng nakatakda nilang engagement ceremony ni Melanie kasabay ng pagdating ng kanyang inang si Madam Luz. Hindi pa na siya nakakahanap ng magiging fake girlfriend niya, kaya'y nangangamba na siya. Kaunting oras na lamang ang kailangan niya, at kapag hindi pa siya nakagawa ng paraan ngayon ay posibleng matuloy na ang kasal na mariin nilang tinutulan ni Melanie. Sir Blake, wala nang natitira rito. Naubos na wala ka pa rin napipili. Sabi ni Valerie. Meron pa riyan, kunin mo sa loob ng envelope. Utos naman ng binata habang nasa loob ng sasakyan. Nanlaki naman ang mga mata ni Valerie na makitang peraso ng papel na iyon kung saan mukha naman ang naroon. Ako to Utal na sabi ni Valerie habang nakatitig pa rin sa papel na iyon. Ipinihit ni Blake ang kanyang katawan paharap kay Valerie. Let's have a date? Malumanay nitong alok kay Val. Umangat na rin ang tingin sa kanya ng dalaga. Pero, utal nitong sabi. Please? Muling pakiusap ni Blake. Okay. Hindi malaman ni Valerie ngunit bigla na lamang siyang pumayag. Nagtungo sila sa isang paboritong restaurant ni Blake na hindi katulad sa dating pinagdalhan niya sa mga naon ng mga babae. Mas kabado ngayon si Valerie. Noong nakaraan lamang ay kasakasama lamang siya bilang chaperone. Ngayon ay siya na mismo ang kadate ni Blake. Ayaw naman niya talaga pero himalang napapayag siya ng binata. Val, relax, okay? Huwag mo nang isipin na kaya kita dinidate ngayon ay dahil sa hiling ko. I'm dating you today because this is what I want to. Set aside natin yung fake girlfriend na yan. No pressure, okay? Sabi naman ni Blake kay Val. Okay. At ito na lamang ang tanging na isagot ni Valerie. Matapos ang mga pangyayaring yon ay hindi naman mawari ni Valerie ang kanyang isipan na gulong-gulo na ngayon. Ayaw na siyang maging fake girlfriend ni Blake at ang gusto lamang nito ay ma-date na lamang din sila ni Val. Ni hindi nga niya mawari kung seryoso ba talaga si Blake sa kanya sa sinabi nito dahil sa dami nitong babae ay mukha namang wala sa bokabularyo nito ang magseryoso at makontento sa isa. Sa loob niya ay kaya nga siguro ayaw nitong makasal kay Melanie ay dahil hindi pa ito nananawa sa buhay niya bilang binata at hindi pa tapos sa mga kalokohang ginagawa niya. Hanggat hindi nagsasawa sa babae ay hindi talaga siya magpapatali at titigil. Pero sa tuwing nakakasama naman niya si Blake ay hindi naman niya nakikita yung ganoong side ng binata. Kahit noong una na isinama siya nito sa West Side para lamang mag-party ay hindi naman ito dumikit sa ibang babae. Bagkus ay doon pa siya unang pinakilala nito na girlfriend niya si Valerie, kaya ngayon ay gulong-gulo talaga ang kanyang isip kung ano ba talaga ang tunay na damdamin ni Blake. Hanggang sa opisina ay ito pa rin ang iniisip ni Valerie. Naroon sila ngayon sa may conference room at kasalukuyang kamiting ni Blake ang isa sa kanyang mga investors na si Miss Chu. May ilang taong agwat sa kanya na matagal nang may gusto kay Blake. Blake, you look extra handsome today. Maarting komento ni Miss Chu kay Blake na halatang inaakit na naman ito. Thank you, Miss Chu. Sagot naman ni Blake. Muli nagsalita pa si Miss Chu. I'm glad kung sasabihin mo hindi mo na itutuloy ang kasal niyo ni Melanie. Taas kilay na sabi naman ng babae kay Blake. I think this isn't the right place for that, Miss Chu. Sagot naman ni Blake. Nasa may tagiliran naman si Valerie at tahimik lamang na nakikinig sa kanila. Hindi niya maiwasang hindi samaan ang tingin ng babaeng yon na kulang na lamang ay pumulupot na animoy isang ahas sa katawan ni Blake. But I want to talk about it. Tusong sagot naman ni Miss Chu. Kasi naman Blake,
Halos ang tagal na kitang sinusuyo. Hindi naman ako papakamatay na maging investor mo kung negosyo lang yung dahilan, diba? You know that I have a lot of that stuff. At sa tingin ko'y, hindi ko naman talaga kailangan yan. What I need right now is you. I know you don't like Melanie, Blake. And I'm here naman. At mas kaya kong magpakaasawa sa'yo. Seryoso ang dagdag ni Miss Chu. Mas naging seryoso na rin ang mukha ni Blake dahil ayaw niya na talagang mapag-usapan ang bagay na yon. Miss Chu, actually ayoko na talagang pag-usapan yan. Can we set aside that matter? Seryosong sabi ni Blake. Sa kabilang banday hanggang sa matapos ang usapang yon, ay tungkol pa rin naman sa damdamin at pagsuyo ni Miss Chu ang gusto nitong pag-usapan. Kaya minabuti na lamang ni Blake na ipagpaliban na lamang ang meeting na yon at magkunwari na lamang na may naghihintay pa rin sa kanya para sa iba pang meeting. Nang makarating sila sa opisina ni Blake ay doon na muling nag-usisa pa si Valerie. Mukhang type na type ka ng Miss Chu na yun ah. Panimula ni Valerie. Yes, at matagal na siyang ganyan sa akin. Kung hindi lang malaking pinapasok niya sa akin pero itinigil ko na rin ang negosasyon ko sa kanya. Inis na sagot naman ni Blake. Bakit ayaw mo? Pwede naman siyang maging fake girlfriend mo. Maganda naman at mukhang desente. Sagot naman ni Blake. You don't know her, Val. At isa pa, bakit mo ba ako pinagtutulakan sa iba? At wag na nating pag-isipan yan. If it's my fate, wala na ako magagawa. Umupo na lamang si Blake at inintindi na lamang ang mga susunod pa niyang meetings. Hindi na rin umimik pa si Valerie na mukhang ayaw naman talaga itong pag-usapan pa ni Blake. Habang abalang dalawa sa pagtitipa sa kanilang mga laptop for the next meeting, ay bigla namang sumulpot ang isa sa kanilang mga admin. Sir, may naghahanap sa inyo sa lobby, Leandro daw, sabi ng staff. Otomatiko namang napahinto si Blake nang marinig ang pangalan na iyon. Si Leandro Del Valle, isa sa kanyang matalik na kaibigan na nakakilala lamang niya noong nasa junior high school siya sa Christian school na pinapasukan niya. Ilang taon din silang nagkasama roon at maituturing talaga ni Blake na si Leandro ang pinakamatalik niyang kaibigan sa lalaki. Ordinaryong tao lamang din si Leandro katulad ni Valerie. Dahil lagi silang magkasama noon ni Blake ay sa binata niya rin nakilala si Melanie na kalaunay naging nobya niya na rin. Naghiwalay lamang silang dalawa dahil sa mga magulang ni Melanie. Noon kasi talagang wala pang nasasabi sa kanyang buhay si Leandro, kaya maaaring tinutulan ng mag-asawa ang relasyon ni na Melanie at Leandro. Bumaba kaagad si Blake at nakasunod naman kaagad si Valerie. Nang makarating na sila sa lobby ay doon bumungad sa kanya si Leandro. Malaking pinagbago ng binata at masasabing mas mukhang kagalang-galang at formal na ngayon. Leandro? I'm happy to see you again. Hindi makapaniwalang sabi ni Blake at saka niyakap ng mahigpit si Leandro. Wala namang kamalay-malay si Valerie sa nangyayari kaya pinapanood niya na lamang ang dalawa. Kamusta? Dugtong pa ni Blake at bakas na bakas sa kanyang mukha ang labis sa galak. Ayos naman. Pwede ka bang mayayang mag-coffee? Alok naman sa kanya ni Leandro. Sure. Wala na ring pinalampas pang segundo si Blake at pumayag na kaagad sa alok ng kanyang matalik na kaibigan. Matagal na rin niyang hindi nakikita ito. Bago pa man sila tuluyang umalis ay niyaya na rin ni Blake si Valerie na kabuntot lagi niya. Saan ba nito magpunta? Val, come on. Iyaya niya kay Val. Sasama po ako? Utal na tanong naman ni Val kay Blake. Yes. Sagot ng binata at sabay-sabay na rin silang naglakad palabas ng building. Sa isang malapit na coffee shop sila nagtungo. Sakto at walang gaanong tao kaya mas mararamdaman at mai-enjoy nila ang ganda ng ambience ng lugar. Minabuti na lamang ni Valerie na sa kabilang table umupo para naman mabigyan ng sapat na oras ang dalawa na tila sabik na makakwentuhan ang isa't isa. It's been a long time. Kamusta ka na ba? Balita ko ay isa ka ng engineer? Bungad naman ni Blake kay Leandro. Oo, ngayon lang din nakakabawi. Nakangiti naman sagot ni Leandro. Natahimik sila sandali nang muli magtanong si Leandro. Si Melanie, kamusta na kaya siya? Tinanggal lahat ng mommy niya ang komunikasyon niya sa akin eh. Utal na tanong ni Leandro. Masasabing si Melanie talaga ang unang minahal ni Leandro at ganun din ang dalaga.
Hindi rin naman kasi tumitingin si Melanie sa panlabas na itsura o estado ng pamumuhay dahil simpleng babae lang din naman siya at talagang walang kaarte-arte sa katawan. Nang makilala ni Melanie si Leandro ay tila hindi na nga nawala sa isipan ng dalaga ang binata. Hanggang sa tuluyan na silang magkamabutihan at maging magkarelasyon. Humigop muna ng kape si Blake at saka humugot ng lakas ng loob bago sagutin ang tanong na iyon ni Leandro. Bro, actually may sasabihin ako sa'yo. Next week, i-a-announce na ng bawat pamilya namin ang arranged marriage namin ni Melanie. Pagtatapat pa ni Blake. Matalas namang nakikinig si Valerie na nakaupo sa likuran ng inuupuan ni Blake. Pakiramdam niya ay ngayon niya makukuha ang tunay na kasagutan sa kanyang mga katanungan kung bakit nagpapakadesperado ngayon si Blake na matigil ang napipintong kasal nila ni Melanie. Sa palagay niya ay malaking kinalaman ni Leandro sa desisyong ito ni Blake, kaya iyon ang hinihintay niyang marinig sa usapan ng dalawa. Kaya gumagawa ko ng paraan para hindi matuloy yan. Alam ko kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Gusto kong ipaglaban ni Mel. Pero hindi niya alam kung paano gagawin dahil bantay sarado siya sa mga bodyguards ng mami niya. Kahit ako pinipilit na rin nila ako sa kasunduang to. Kahit ayoko. Pagkukwento pa ni Blake. Thank you bro. Naiintindihan ko at nabalitaan ko na rin yan. Kaya nga ako nakipagkita sa'yo para kung sakaling hindi na talaga maiuurong ang kasal. Hihilingin ko sanang muling makita at makausap si Melanie kapag naikasal na kayo. Siguro naman sa pagkakataong yun ay maitatakas mo na siya. Kahit saglit lang. Sagot naman ni Leandro. Ngayon ay tuluyan ang naliwanagan si Valerie sa mga nangyayari. Gustong mapigilan ni Blake ang nakatakda nilang kasal ni Melanie para sa kanyang kaibigang si Leandro. Alang-alang sa relasyon ng dalawa na pinaghihiwalay lamang ng mga magulang ni Melanie ay gagawin ni Blake ang lahat para muling magkasama ang dalawa. At doon napatunayan ni Valerie kung gaanong kabuting kaibigan si Blake. Na mali pala ang una niyang akala kay Blake na malaki ng pinagbago nito. At ito talaga ang Blake na nakilala at nagustuhan niya lang itlang taon ang nakararaan. Hindi. Walang kasalang magaganap, Leandro. Gagawa ko ng paraan para hindi matuloy yan. Kayo ni Melanie nararapat para sa isa't isa. At hindi ko kaya. Hindi ako makakapayag na may masirang isang magandang relasyon para lamang sa mga pansariling kapakanan. Paninindigan naman ni Blake. Sa sinabing iyon ni Blake ay nagbigay na lamang ng isang maluwag na ngiti si Leandro sa kaibigan. Sa isip niya ay hindi pa nga nagbabago ang kanyang kaibigang si Blake. Si Blake na laging inuuna ang kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Si Blake na laging maaasahan at hindi ka iiwan. Blake is Blake. Kahit naging maloko sa buhay at puro sakit ng ulong ibinigay sa kanyang mga magulang, ay mas marami pa ring humahanga sa kanya. Lalo-lalo na ang mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. Kung sino talaga siya at hindi dahil lamang sa titulo at yaman na laging nakadikit sa pangalan niya. Salamat, Blake. Salamat. Nakangiting sagot ni Leandro. Matapos ang ilang oras din na kamustahan at kwentuhan ay naghiwalay na rin ang dalawa. Sa sasakyan ay hindi naman mawari ang reaksyon ni Valerie. Kahit hindi naman siya magtanong ay alam niya na ang tunay na rason at pinagmulan ng lahat ng ito. Kaya ngayon ay nabuo ang isang desisyon sa kanya na hindi niya inaasahan. Sir Blake! Utal na bungad ni Valerie kay Blake. Tugon naman ang binata habang ini-start ang sasakyan. Huminga muna ng malalim si Valerie bago sumagot. Ngayon ay sinigurado niyang buo na ang kanyang loob at kusa niya na itong gagawin at hindi nasapilitan o nadala ng matinding pakiusapan. Pumapayag na ako. Wika ni Valerie. Natigilan naman si Blake at nanlaki ang mga matang tumingin kay Valerie. Ha? Nagtataka nitong tanong sa dalaga. Sabi ko pumapayag na ako na maging fake girlfriend mo. Muling sabi pa ni Valerie. Pero kaagad naman ito ang sinagot ni Blake. No, don't do this kung napipilitan ka lang. Seryosong sabi ni Blake sa dalaga. Sinalubong naman ni Valerie ang mga tingin na iyon ni Blake. Hindi na siya makikitaan ng pag-aalinlangan at gusto niyang tulungan sina Melanie at Leandro na maisalba pa ang kanilang relasyon. Gusto niyang tulungan ang prinsipyo na ipinaglalaban ni Blake dahil ito rin ang alam niyang tama. Seryoso ako at buo ng desisyon ko. Pumapayag na ako, Sir Blake.
Mariing sagot naman ni Valerie na tila wala na ngang kahit ano pang bagay na makakapagpaurong dito. Halata naman kay Blake ang determinasyon na iyon ni Valerie sa kanyang mga mata, kaya hinayaan na lang din niya ang desisyon na iyon ng dalaga. Pagkus ay ngumiti na lamang siya at tumangutanda ng pagpapasalamat niya sa ginawa ni Valerie. Nang mga sumunod na araw sa opisina ay nagsimula na rin ang peking relasyon ni Blake at Valerie. Ibang aura ni Sir Blake ngayon, ano? Bulong ng isang empleyado nang dumaan sa kanyang harapan ng kanilang boss na si Blake. Oo nga, ay mukhang in love. Pero imposible naman dahil ang alam ko hindi naman siya in love kay Miss Melanie. Bulong naman ng isa. Kaya nga, sino naman kayang dahilan ng mga ngiting yon? Napapangiti na lamang si Valerie sa kwentuhan ng kanyang mga katrabaho. Kahit pa kasi tunay ang relasyon nilang dalawa, ay ayaw pa rin niyang maisapubliko ito dahil takot din siyang mahusgahan at maging sentro ng bulong-bulungan ng mga taong makakakita sa kanila. Nang makapasok na sila sa opisina ni Blake ay umupo na kaagad ito sa kanyang office chair. Val! Tawag niya sa dalaga. Sir Blake? Utal na tago naman ni Valerie. Maging siya'y napatitig sa maaliwalas na mukha ng kanyang boss na si Blake. Samahan mo ako mag-breakfast, sabi nito kay Valerie. Nakakahiya, nakatingin silang lahat to. Irritable namang sagot ni Valerie. Girlfriend na kita, anong nakakahiya ron? Pagmamalaki naman ni Blake. Naghalukip-kip naman ng mga braso si Val at saka sumagot. Pero fake lang, kaya dapat wag nating seryosohin. Mataray nitong sagot. Gusto kong malaman nilang lahat na ikaw ang gusto ko. Wika naman ni Blake. Huh? Tila gulat na gulat naman si Valerie. As fake? Parang gulat na gulat ka. Dugtong naman ni Blake. Umiwas naman ang tingin si Valerie at naalala ang peke nga lang pala ang lahat ng ito. Oo nga pala. Utal na sagot ni Valerie. Sige na, maupo ka na rin at sabayan mo na lang akong kumain. Umorder na lamang ng pagkain si Blake at sabay na rin silang kumain ni Valerie. Siya nga pala, Sir Blake. Yung kausap niyo kahapon? Yung Leandro? Siya talaga ang nobyo ni Miss Melanie? Pag-uusisa pa ni Valerie at sumandok na rin ng pagkain. Yes, bukod sa'yo, siya lang nag-iisang lalaking naging matalik kong kaibigan. Kaya hindi ako makakapayag na matuloy ang kasal dahil sila naman talaga dapat yan. Sana nauunawaan mo ang rason ko kung bakit desperado na ako. Sagot naman ni Blake. Tumangutang muna lamang si Valerie dahil nauunawaan na rin naman niya ang sitwasyon. Nauunawaan ko na. Diretsang sagot naman ni Valerie. Habang lumilipas ang mga araw ay mas nagiging showy na si Blake sa relasyon nila ni Valerie, na kung siya lamang ang masusunod ay ayaw na rin niyang maging peke pa dahil nauuna pa lang naman talaga ay seryoso na si Blake. Mahirap lamang paniwalaan ni Valerie dahil sa kilala itong magaling magpaikot ng mga kababaihan sa kanyang mga palad, kaya hindi na nagawa pa ni Blake na idepensa ang sarili niya. May mga papeles na kailangang pirmahan si Blake ngunit wala ito sa kanyang opisina, kaya tinungo na lamang ni Valerie ang smoking area at doon niya ay natagpuan niya si Blake. Pagkalabas niya roon sa smoking area ay kaagad na dinakip ni Blake ang kanyang dalawang braso at isinandal sa may pader na tila alam nito talaga na paparating siya. Sir Blake, wag po dito. You know that I don't want them to know about our relationship. Halos hindi makahinga si Valerie sa sobrang lapit sa kanya ni Blake. But I want it here. May magagawa ka pa ba? Tusong sabi ni Blake kay Valerie. Nanatili sila sa ganoong posisyon sa may smoking area sa bandang tagong lugar para hindi sila makita. Mahigpit pa rin na nakahawak ang mga kamay sa dalawang braso ng dalaga na animoy nakahuli ng isang kriminal. Baka may makikita sa atin. Ikaw lang inaalala ko. Takot na sabi ni Valerie. Huwag mo na akong alalahanin. I know what I'm doing. Sa nagiinit na katawan ng binata ay walang magawa si Valerie. Marami nang naging nobya si Blake at tunay namang walang makakatanggi sa angkin nitong karisma. Ultimo nga sikat na modelo at mga anak ng mga mayayamang negosyante at politiko ay talagang nahuhumaling sa kanya. Napahinto naman si Blake sa balak sana niyang gawin kay Valerie nang pumunta roon ang isa sa kanyang mga tauhan. Sir Blake, nariyan na po ang mami ninyo. Nasa office po at pinapatawag na po kayo. Nagbago man ang reaksyon ng mukha ni Blake na kani-kanina lamang ang nakangisi. Come on, sumama ka sa akin.
Kumalas na sa pagkakahawak si Blake sa mga kamay ni Valerie at inihanda na ang kanyang sarili sa pagharap sa kanyang ina. Noong una ay ayaw pa sanang sumama ni Valerie dahil bigla siyang nakaramdam ng takot at kaba. Ngunit nang hawakan na ni Blake ang mga kamay niya ay tila naglaho na ang takot na nararamdaman niya na parang bula. Binaybay ni Valerie ang daan patungo sa kanyang opisina nang magkahawak ng mga kamay. Ayaw na rin nga sana ni Valerie na magpahawak pa sa kamay nito ngunit tila ito lamang naisip na paraan ni Blake para magkaroon kaagad ng ideya ang kanyang ina na may relasyon sila kaya pinagkatiwalaan na lamang niya ang binata. Halos lahat din ng mga matang naroon ay sa kanila lamang nakapako kaya halos mamula na ang buong mukha ni Valerie sa kahihiyan at sa gusot na itong pinasok niya. Nang makapasok sila sa opisina ay naroon na nga ang madam kasama na si Melanie, ang babaeng nakatakda ng mapangasawa ni Blake. Hindi naman maiwasan ni Valerie na mapatitig kay Melanie na may maamo at malaanghel na itsura. Simple lang din ang mukha nito at sadyang ibang-iba sa mga babae ni Blake. Nakayuko lamang si Melanie na tila siya pang nahihiyakin na Blake at Valerie. Bumaba naman ang tingin ni Madam Lou sa magkahawak na kamay ni Blake at Valerie. Gusto na sanang kumawala ni Valerie ngunit mas lalo pang hinigpitan ni Blake ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Blake! Taas kilay na bungad ng ginang. Mom? Akala ko next week pa kayo. Utal na tugon naman ni Blake sa kanyang ina. Umirap naman ang ginang at saka sumagot. Earlier the better, iho. Is she your secretary? Bumaling na rin ang kanyang atensyon kay Valerie. Inayos ni Blake ang kanyang tindig at saka huminga ng malalim. Actually, Mom, yes. Tugon ni Blake. Get us a coffee, Miss Secretary. Mariing utos ni Madam Luz kay Valerie ngunit nanatili lamang siya nakatayo sa tabi ni Blake at mahigpit pa rin nakahawak sa kanyang kamay. She's also my girlfriend, Mom. Taas noon namang sagot ni Blake. Sa sinabing iyon ni Blake ay bigla na lamang napatawa ang Donya. Nahihibang ka na ba talaga, Blake? Pang ilang babae na ba yan na iniharap mo sa akin para sabihin girlfriend mo? Sa tingin mo ba'y maniniwala pa ako? Itigil mo na yung kalokohan mong yan dahil kasama ko na ngayon si Melanie. Melanie, iha, come here beside me. Tila biro na lamang kay Madam Luz ang pagtatapat na ito ni Blake dahil hindi lamang ito ang unang beses na may maipakilala si Blake sa kanya. Kaya hindi na naniniwala sa kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala na ring ideya ang ginang na seryoso na si Blake at tunay na ang kanyang sinasabi. Samantala, tinawag na rin ni Madam Luz si Melanie upang lumapit na sa kanila at saka muling binaling ang pansin kay Valerie nang may nakakainis pang tawa. And you? Huwag kang magpapaniwala sa sinasabi nitong si Blake dahil isa ka lamang din sa mga babae niyang papaikutin sa kanyang mga palad. Huwag ka nang tumunganga riyan at ikuha mo na kami ng kape. Sabi niya kay Valerie at saka muli itong inutusan. This time ay mas hinigpitan pa ni Blake ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Valerie dahil sa masasakit na mga salitang yan ng kanyang ina na binabato niya sa dalaga. Nararamdaman na rin niya ang labis na kaba ng dalaga kaya gagawin niya ang lahat, maipaglaban lamang niya si Valerie. Sorry, Mom, but she's different. This time, handa ko na siyang ipaglaban sa inyo. I love Valerie. At totoo yan. Let's go, Val. Mariing sagot ni Blake at saka tumalikod na sila ni Val. Punong-puno ng tensyon ang buong opisina. Wala namang pakialam si Melanie sa nangyayari dahil nagkakaintindihan na rin naman sila ni Blake kaya hindi na siya nakisali pa sa usapan ng mag-ina. Lalabas na sana ng pintuan sina Blake at Valerie nang muling humirit ng salita ang kanyang inang si Madam Luz. Subukan mong talikuran ako. Alam mo ang kaya kong gawin. Mariing sabi ng ginang na may pagbabanta. Pinalampas na lamang iyon ni Blake at tuluyan ang umalis. Sanay na rin siya sa mga ganitong pagbabanta ng kanyang ina sa kanya at sa kanyang magugustuhan, lalong-lalo na sa pagmamanipula at pagkokontrol nito sa kanyang buhay. Sawang-sawa na rin siya sa ganitong setup kaya pinili na lamang niya na magmatigas at manindigan para naman sa kanyang sariling buhay at kasiyahan. Nang nasa sasakyan na sila ni Valerie at tila hindi pa rin naaalis ang kaba sa dibdib ng dalaga, tandang-tanda pa rin niyang nakakatakot na itsura ng ina ni Blake na animoy isang halimaw na mga ngain ng buhay.
Tanggap na rin niyang wala na siyang babalikan pang trabaho dahil sa kanyang ginawa at pagsuway ni Blake sa kanyang ina nang dahil sa kanya. At ito ang pinaghahandaan niyang ipaliwanag sa kanyang lola. Blake, ang bilis ng tibok ng puso ko. Sabi ni Valerie habang nakalapat ang isang kamay sa kanyang dibdib. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ako. At hindi ko hahayaang saktan ka ni Ma'am. Sagot naman ni Blake at sinigurado niya sa dalaga na simula sa araw na ito ay poprotektahan na siya ng binata laban sa kanyang ina. Bigla namang nangamba si Valerie. Pero Blake, sabi ni Valerie, ipaubaya mo na sa akin to. Hindi naman kita pababayaan. Nakangiti namang sagot ni Blake. Hinayaan na lamang ni Valerie si Blake sa pagkakataong to dahil malaki naman ang tiwala nito kay Blake. Ipinapaubaya niya na lahat sa binata dahil alam naman niyang alam ni Blake ang kanyang ginagawa at panghahawakan niyang pangakong binitawan nito sa kanya. Isinama ni Blake si Val sa Cliff Valley na lagi niyang pinupuntahan kung saan makikita ang buong view ng kanilang lugar. Nauna nang bumaba si Blake at saka pinagbuksan ng pinto si Valerie. Baba ka na, utos ni Blake kay Valerie. Sumunod naman kaagad si Valerie at namangha sa angking ganda ng buong lugar. Ang ganda naman dito, namamanghang sabi ni Blake kay Valerie. Pumwesto na si Blake sa may barikada at doon siya napaupo upang pagmasdan ng buong lugar. Dito ako lagi nagpupunta kapag gusto kong tumakas sa problema. Pumikit si Blake at dinamang malamig na hampas ng hangin sa kanyang balat. Kahit may sinag pa ang araw ay hindi ramdam ang init dahil natatalo ito ng malakas na ihip ng hangin dahil nasa pinakamataas na bahagi sila ng kanilang lugar. Kahit mayaman na kayo ay namumroblema ka pa rin ano? O sisa naman ni Valerie at tumabi na rin doon kay Blake. Hindi naman mawawala yon. Kakambal na ng buhay ang problema. At wala yung pinipiling estado ng buhay. Sagot naman ni Blake. Tumingin sa kanya si Valerie at saka sumagot. Sabagay, tama ka. Nakangiting sabi naman ni Valerie. Ilang segundo rin silang natahimik. Dinama muna nila ang sarap ng pakiramdam na nararamdaman nila ngayon. Malayo sa polusyon at problema. Malayo sa ingay ng mga sasakyan at mabigat na trapiko. Malayo sa problema at mapanghamak na tao. Dito mas nararamdaman ni Blake ang kapayapaan. Mas nararamdaman niya ang katahimikan na malayo sa gulo. Kung pwede nga lang natakasan niya na lahat ngunit hindi niya rin maaari dahil lalong kawawa mga taong sa kanya lamang umaasa. Katulad nila Melanie at Leandro. Na makakuha ng pagkakataon si Blake ay muli niya nang tinapat si Valerie. Val, yung sinabi ko kanina kay Mommy, I mean it. I like you. Not as a fake girlfriend pero as my girl. At ayokong isipin mo na isa ka sa mga babaeng pinaikot ko sa aking mga palad. You're different, Val. Iba ka sa kanila. Pagtatapat pa ni Blake. Tinitigan ni Valerie ang mga matang iyon ni Blake na direkta at malalim na nakatitig sa kanya. Yung mga matang iyon ang isa sa kanyang nagustuhan sa binata. Dahil doon pa lang ay malalaman niya na at mararamdaman ang tunay na damdamin ni Blake. Ang mga matang iyon ang kailanman ay hindi magsisinungaling. Ang mga matang iyon ang magpapatunay kung totoo nga bang ipinapakita ngayon ni Blake sa kanya at hindi nagsisinungaling. At ngayon ay masasabi niyang dama niya agad na seryoso nga si Blake. Pero paano niya papaniwalaan nito kung marami na siyang naririnig na masama tungkol kay Blake sa mga babaeng kanyang nakakahalubilo? Bakit mo sinasabi sa akin yan? Utal namang tugon ni Valerie. Just to give you security and assurance. This time gusto ko na magseryoso. I want to pursue you, Val. Ang tagal kong hinintay to. Ang muli kitang makita at makasama. Dagdag pa ni Blake. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na alam ni Val kung alin na nga ba ang kanyang papaniwalaan. Kung alin na nga ba ang tunay at hindi. Matagal na siyang may nararamdaman para kay Blake pero hindi siya sigurado kung ganon din ba sa kanyang binata. Kung kaya ba talaga nitong pangatawanan at panindigan ng mga sinabi niya kanina sa kanyang ina. Pero sa kabilang banday gusto niyang bigyan pa ng pag-asa si Blake. Gusto niyang pasukin ang isang pintuan na walang kasiguraduhan kung ano naghihintay sa kanya sa loob. At isa sa kinakatakot niya,
na baka hindi niya nagustuhin lumabas pa kapag nakapasok na siya sa pintuang iyon dahil baka lalo lang siyang mahulog kay Blake. Blake, alam naman natin na sobrang bilis ang pangyayari, hindi ba? Pagkabalik natin sa syudad at pagbaba mula rito, babalik na muli tayo sa realidad ng buhay. Muli nating haharapin ang mommy mo at ang mga consequences niya sa'yo, sa atin. Pero kung handa ka talaga at seryoso sa sinasabi mo, sa tingin ko ay kailangan mo munang harapin ang lola ko. Tanda mo, si Lola Bella. Dahil sigurado akong pagbalik natin doon ay wala na rin akong trabaho. Kaya kailangan kita para ipaliwanag lahat ng to kay Lola. Go ka ba? Tanong naman ni Valerie. Dahil buo na rin naman ang loob ni Blake ay tinanggap na rin niya ang hamon ni Valerie. Gusto na rin naman niyang patunayan ang kanyang sarili at damdamin para sa dalaga. Kaya magpapakalalaki siyang haharap sa Lola Bella ni Valerie. Ngumiti na lang si Valerie sa pagtanggap na iyon ni Blake. Kaya nagtungo na sila kina Valerie. La, nandito na po ako. Malakas na tawag ni Valerie. Pumasok na sila sa loob at isinama niya na sa sala si Blake at doon muna pinaghintay. Blake, dyan ka lang ha. Tawagin ko lang si Lola. Sabi ni Valerie at saka nagtungo sa kusina kung saan kasalukuyang nagluluto ang kanyang lola. La, nandito na po ako. Ano pong niluluto ninyo? Masayang bati naman ni Valerie sa kanyang lola. Hindi naman maaabalang matanda sa paghahalo ng gelatin na marahil ay pambenta muli ng matanda. Oo, apo. Alam ko. Hindi ko lang ito maiwan at baka manigas ka agad. Tulungan mo na lang muna ako rito at isasalin ko na lamang naman sa packaging. Utos ni Lola Bella. Okay po, Lola. At kinuha na ni Valerie ang kaldero para tulungan ang kanyang lola sa pagsali ng gulaman sa mga lalagyan. Napansin naman ng kanyang lola na maaga ngayon nakauwi si Valerie. Teka nga, parang ang aga mo ngayon ah. Nagtataka namang tanong ni Lola Bella sa apo niyang si Valerie. Natigilan naman si Val at saka sumagot. Lola, actually may kasama po ako. Wika naman ni Val. Kasama? May bisita tayo? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? O siya, ibaba mo muna yan dyan at nakakahiyang paghintayin ng bisita. Ika ni Lola. Sumunod naman kaagad si Valerie at saka isinama na ang kanyang lola sa may sala kung saan naghihintay si Blake. Nang makita kaagad ni Blake ang matanda ay kaagad na itong tumayo. Magandang hapon ho, bati ni Blake. Tinitigan naman siya ng malalim na Lola Bella na tila kinikilala at kinikilates. Magandang hapon din, iho. Tugon naman ng matanda. Lumingon naman si Lola Bella kay Valerie. Val, siya ba si Blake? Utal na tanong ni Lola Bella kay Valerie. Opo, Lola. Si Blake po. Yung kababata ko na naging boss ko. Sagot naman ni Val. Kumunot naman ang noon ng matanda nang marinig ang sinabi ni Val. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ng matanda. Sabay na rin silang umupo at hinayaan na lamang ni Blake na siya nang magpaliwanag ng lahat kay Lola Bella. Total, siya naman talaga ang punot dulo ng lahat, kaya bilang isang lalaki ay nararapat lamang na siya ang humarap sa lola ni Valerie para sabihin ang totoo. Lola Bella, hayaan niyo pong ako na lamang magpaliwanag. Yun din naman po ang rason ko kung bakit ako sumama kay Valerie patungo dito. Magalang nasabi ni Blake kay Lola Bella. Tumango lamang ang matanda at saka hinayaan na lamang si Blake na magsalita. Sige iho, simulan mo. Sambit ni Lola Bella. Nakatakda po akong ikasal sa isang anak din ng mayamang negosyante na katulad namin sa isang linggo. Mariin ko po itong tinutulan dahil tao rin naman po ako na may sarili ring kagustuhan at paninindigan. Isa rin po sa aking mga dahilan kaya ayoko makasalay dahil sa matalik kong kaibigan ang kanyang tunay na nobyo. Tutol sa relasyon nila ang kanyang mga magulang dahil ordinaryong tao lamang din yung kaibigan kong yon ng kanyang nobyo. Kaya nang malaman nila ang relasyon ng dalawa, ay kaagad nila itong ipinaghiwalay at pinagkasundo ng kasal sa akin. At para matulungan silang dalawa, kinailangan kong umisip ng paraan para hindi matuloy ang kasal. At ang tanging paraan lamang na aking naisip ay maghanap ng babaeng magpapanggap na kasintahan ko na maihaharap ko sa aking ina. Si Valerie po.
Si Valerie po ang aking unang naisip. Tumanggi naman siya kaagad at bigla naman ako natauhan. Noong una, oo, desidido na talaga akong suyuin siya para maging fake girlfriend. Pero habang tumagal, I realized na hindi dapat. She doesn't deserve it. Ayokong ipinakip lamang siya kaya nagpatulong na lamang ako sa kanya na humanap na lamang ng iba. Sumubok kami ng ilan pero wala po talagang pumasok sa standards si Mommy. Until malaman ni Valerie yung tunay kong rason kung bakit nagpapakadesperado na ako. Kaya bandang huli pumayag na rin siya kaya kanina hinarap na namin si Mommy as usual. Expected ko naman na yun ang magiging reaksyon niya kaya nagalit siya at siguradong wala nang babalik ang trabaho si Valerie. Pero Lola this time, kaya pumayag na rin ako sa desisyon niya dahil ayoko na rin gawing peke ang relasyon namin. Kung papayag po kayo, gusto ko po sanang ligawan ng apo ninyo at gawin ang makatotohanan ng lahat. Sisiguraduhin ko pong responsibilidad ko na siya ngayon. Matapang na sabi ni Blake. Matalim lamang na nakikinig si Lola Belia kay Blake. Kinikilatis niya ang bawat salita na lumalabas sa bibig nito. Matapos pakinggan si Blake, ay kaagad namang nagbigay ng komento ang matanda. Hinihingi mo bang permiso ko para ligawan ng apo ko? Paano kung saktan siya ng mami mo? Aba hindi lamang kayo basta-bastang tao, kundi mga kilala at makapangyarihang tao rin dito sa ating bansa. Paano kapag siya naman ang binalingan ng mami mo? Paano mo siya mapoprotektahan? Blake, alam ko mga bata pa lamang kayo ay matalik na talaga kayo magkaibigan. Pero kung talagang desidido na kayo sa desisyon ninyo, may magagawa pa ba ako? Malaki ng apo ko at alam na ang tama at mali. May sarili ng desisyon at kagustuhan. Ang hihilingin ko lang sa iyo, Blake, ingatan mo ang puso ni Valerie. Ngayon lang yan may ipinakilala sa aking lalaki. At alam kong mula pa noon, ay ikaw na talaga ang nagugustuhan niya. Natigilan ng matanda nang sumingit si Valerie. Lola? Kunot noong sambit ni Val sa kanyang lola. Oh, bakit? Tunay naman ah. Basta, ang masasabi ko lang, hindi ko tinututulan yung nararamdaman niyo para sa isa't isa. Basta siguraduhin niyo lang na kung anumang pagsubok ang dumating sa inyo, magkasama niyo pa rin haharapin. Walang iwanan dahil yan ang tunay na pagmamahalan. Pagpapatuloy pa ni Lola Belia. Tila nabunutan naman ng tinik ang dibdib ni Blake sa sinabing iyon ni Lola Belia na tila pumapayag na nga sa panliligaw niya sa kanyang apo at patunayang malinis talaga ang kanyang intensyon. Maraming salamat po, Lola Belia. Tatandaan po namin ang mga sinabi ninyo. Magalang na tugon ni Blake. Ilang oras ding nanatili noon si Blake sa bahay ni na Valerie. Na makauwi siya ay dediretso na sana siya patungo sa kanyang kwarto nang nakita siya ng kanyang inang si Madam Luz. Blake, pamula sa oras na to, hanggang bukas ng umaga, pinagbabawalan na kitang umalis at lumabas ng bahay. Bukas na bukas ay ikakasal na kayo ni Melanie at ayaw kong masira ang mga plano ng dahil lamang sa hampas lupa mong sekretarya. Huwag ka na magpumiglas dahil ikaw lang din naman ang masasaktan. Pagalit ni sabi ni Madam Luz sa kanyang anak. Huminga ng malalim si Blake at saka mabilis na sumagot sa kanyang ina. No, hindi matutuloy ang kasal. At alam kong tutol din dito si Melanie. Itigil niyo na nga to, Mommy. Pinapasok niyo kami ni Melanie sa isang bagay na kayo lamang naman ang may gusto. Isipin niyo na rin naman ang mararamdaman namin. May ibang gusto si Melanie at ganun din ako. Kapag tinuloy niyo to, parang tinanggalan niyo na rin kami ng kaligayahan. Mariing sabi naman ni Blake. Pero talagang ayaw paawat ng ginang sa kanyang mga plano na tanging kapangyarihan at yaman lamang naman ang habol. Wala nang pakialam sa nararamdaman ng kanyang anak basta makamit lamang niya ang pansariling kagustuhan. Kahit ano pang gawin at ang sabihin mo, matutuloy ang kasal. Mariing sagot naman ni Madam Luz sa kanyang anak. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay biglang sumingit sa usapan ang kanilang kasambahay. Madam, narito na po si Doña Catalina at Don Fernando, sabi ng kasambahay. Nabigla si Madam Luz sa pagbisita ng dalawa dahil hindi niya ito inaasahan.
Bukas pa ang kasal kaya sa isip niya ay baka excited ng mag-asawa o baka naman ay may gustong ipadagdag sa invitation na kanilang ginawa. Aba, mukhang napaaga sila. Sige, patuloyin mo. Tamang-tama at nandito pa ang aking magaling na anak. Sambit naman ng madam at saka sinalubong na mag-asawa. Lumapit kagad si Madam Luz nang may ngiti sa mga labi. Doña Catalina, mukhang napaaga kayo para bukas. Wika nito sabay bineso-beso ang dalawa. Seryoso naman ang mukha ng mag-asawa. Nagbago rin ang reaksyon ni Madam Luz at unti-unti nang nawawala ang mga ngiting iyon sa kanyang mukha. Madam Luz, we have something to tell you kami narito. Seryosong sabi ni Catalina. Napataas naman ang kilay ni Madam Luz. Mukhang importante. Halika, doon tayo sa may beranda. Blake, sumunod ka. Utos ng madam at sabay-sabay na rin silang nagtungo sa beranda. Nang makarating na sila roon ay wala nang pinalampas pang segundo si Madam Luz at nagtanong na kina Doña Catalina. So, ano ang sa atin, Doña Catalina? Don Fernando? Nakangiti pa rin tong tanong. Kahit pakiramdam ay hindi magandang sasabihin ng dalawa. Nagkatinginan ng mag-asawa sabay tumango si Don Fernando na nagpapahiwatig na ipinapaubaya niya na kay Doña Catalina ang pagsasabi kay Madam Luz. Mahirap para sa kanilang desisyon na ito na kanilang gagawin. Ngunit mawawala na rin naman ito ng saysay kahit ipilit pa nila ang kanilang mga kagustuhan. Kaya sa pagkakataong ito ay ang hiling na lamang ng kanilang anak na si Melanie ang kanilang pagbibigyan. Wala nang kasalang magaganap bukas. Diretsahang sabi ni Doña Catalina. Napaawang naman ang labi ni Madam Luz at namilog ang mga mata. Ganoon din naman si Blake, na bakas pa rin sa itsurang pagtataka at hindi makapaniwala sa kanyang natutunghayan ngayon. Napalunok naman si Madam Luz at pilit pa rin pinapakalma ang sarili sa ganitong sitwasyon. Huh? What do you mean? Nauutal nitong tanong sa mag-asawa. Kami nang magwe-withdraw sa kasal. Kanina, sumama ang pakiramdam ni Melanie. Actually, ilang araw ko nang napapansin yan. Kanina, nung pinatingin namin siya sa doktor, doon namin nalamang may cancer siya. Stage 4. At ang sabi ng doktor ay may ilang buwan na lamang daw si Melanie dahil ang katawan na nito ang kusang umaayaw ng laban at unti-unti nang bumibigay. Kaya ang tanging hiling niya sa amin ay makasal sa lalaking kanyang tunay na pinakamamahal. Kaya kahit hindi namin tanggap, tutuparin pa rin namin ang huling hiling ng aming anak. Kaya pasensya na Madam Luz, wala nang kasalanan magaganap bukas. Naluluhang pagsisiwalat ni Doña Catalina. Mas lalong nanlumo si Madam Luz at maging si Blake sa narinig. Lalo pa nang malaman nilang mailang buwan na lamang na itatagal ang buhay ni Melanie. Hindi malaman ni Blake kung matutuwa ba siya dahil hindi na matutuloy ang kasal. O malulungkot dahil sa kamatayan ni Melanie ang naging kapalit ng lahat. Pero mukhang hindi ito matatanggap ni Madam Luz. Kapangyarihan pa rin ang nasa kanyang isip at hindi na talaga iniisip ang kapakanan ng iba. Ipipilit pa rin niya ang isang bagay kahit na imposible na talagang mangyari. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Paano ang pagsasanib pwersa ng ating mga kumpanya? Hindi ba mas lalakas tayo nun? Baka pagagawan mo pa ng paraan na kay Blake na lang siya makasal. Total, ilang buwan na lang din naman ang natitira sa kanyang Ma'am, naririnig mo bang sinasabi mo? May malubhang sakit na nga si Melanie. Yaman at kapangyarihan pa rin ang nasa isip ninyo. Tao pa po ba kayo? Wala na kayong pakiramdam. Hindi ko na kayo nakikilala. Malakas na sabi ni Blake sa kanyang ina. Maging si Doña Catalina at Don Fernando ay nagulat sa pagsigaw na iyon ni Blake. Pero mas hindi sila makapaniwala sa naging reaksyon na iyon ni Madam Luz na hindi man lamang inisip ang kalagayan ng kanilang anak na si Melanie. Doon ay napatunayan nilang talagang gahaman si Madam Luz. Lahat ay gagawin para sa kapangyarihan. Nagsisisi sila ngayon kung bakit sila nakipagkasundo sa Madam kapalit ng kalayaan at sariling kaligayahan ng kanyang anak. Ngayon nila napagtanto na kaya lamang gustong mapakasal ni Madam Luz si Blake kay Melanie ay para makuha ang ilan nilang yaman dahil napag-alaman nilang unti-unti na palang nalulugi ang ilan sa negosyo ni na Madam Luz at sila lamang ang ginawang pantakip dito ng Madam
para maisakatuparan ng kanyang mga binabalak. Matapos noon ay kasunod na rin ni Blake ang mag-asawa na umalis sa mansyon at naiwan na lamang doon si Madam Luz. Wala nang ibang mapuntahan si Blake at makausap, kaya pinuntahan na lamang niya si Valerie. Pinaupo muna ni Val si Blake sa kanilang terrace upang ikuha muna ito ng inumin. Blake, okay ka lang ba? May nangyari ba? Ayaw ba talagang pumayag ng mami mo? Sunod-sunod na tanong ni Valerie kay Blake na halata sa reaksyon ng mukha nito na may hindi magandang nangyari. Sumagot naman kaagad si Blake. Hindi na matutuloy ang kasal. Sambit nito. Nagsalubong naman ang kilay ni Valerie at saka umupo ito sa tabi nito. Oh, di dapat masaya ka, hindi ba? Anong nangyari? Nagtatakang tanong naman ni Valerie. May cancer si Melanie. Stage 4. At may taning na rin ang buhay niya. Kaya siya na humiling sa mga magulang niya na makasal sa taong kanyang pinakamamahal. At yun ay si Leandro. She's dying, Valerie. Her death saved me. Saved us. At hindi ito yung klase ng pagtutol na gusto kong mangyari. I feel so sad for her. Lalo na kay Leandro. Malungkot na sabi ni Blake. Lalo namang nanlaki ang mga mata ni Valerie sa kanyang nalaman. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Ni hindi na siya nakaimik pa dahil hindi naman niya talaga alam kung ano ang kanyang sasabihin. And si Mom, hindi pa rin niya matanggap na hindi na matutuloy ang kasal. Kahit pa alam niya ng sitwasyon. Sarili pa rin niya ang kanyang iniisip hanggang sa huli. Napaka-selfish talaga niya. Wala akong masabi. Muli namang nagalit ang reaksyon ng mukha nito nang mabaling ang usapan sa kanyang mommy. Umupo naman ng maayos si Val at umiwas na lamang ng tingin. Bumagsak ang kanyang balikat at iniisip pa rin ang sitwasyon ni Melanie. Wala rin akong masabi. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayaring to. Nalulungkot ako para kay Melanie at Leandro. Sabi niya. Pero wala na talaga tayong magagawa. Kung yun talagang kapalaran nila. Ang mahalaga rin sa ngayon ay wala na tayong iisipin pa dahil kahit ano pang gawin ni Mommy, hindi niya na mababago ang desisyon ko. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. I love you, Valerie. At papatunayan ko yun sa'yo. Nang makalipas ang ilang buwan ay binawian na rin ng buhay si Melanie. Ngunit natupad naman ang huling-hiling nito na makasal kay Leandro. Kahit na wala na itong saysay pa ay ginawa pa rin ni Leandro ito dahil para sa kanya, no one will ever replace on Melanie's shoes. Kaya sino man na makilala niya ay mananatili pa rin sa kanyang puso ang kanyang first and last love. Samantala, sinagot na rin naman ni Valerie si Blake at hindi na pinahirapan pa dahil sigurado na rin naman siya sa kanyang nararamdaman para dito. Tuluyan na rin na bankrupt ang ilan sa kanilang mga negosyo, kaya lalong dalugmok ang kanyang inang si Madam Luz. Niwala na nga itong pakialam kay Blake dahil sa mga pera na lamang na nawala sa kanya, ang iniisip niya. Tuluyan na nga siyang nilamon ng kapangyarihan ng pera at pagiging gahaman. Ngunit kahit nawala ng lahat kay Blake ay ayos lamang sa kanya dahil ang mahalaga ay malaya na silang dalawa ni Valerie. Blake, ayaw mo bang dalawin ang mommy mo? Tanong ni Valerie. Malapit na rin kasi ang kasal nila at gusto sana ni Valerie na kahit sa huling pagkakataon ay makuha man lang nila ang blessing ni Madam Luz. I tried, Val. Alam mo yan. Kahit ang dami niya nang nagawang masama sa akin, lalo na sa'yo, ako pa rin ang nagpakumbaba. Pero nagmamatigas pa rin siya. Naroon lang siya sa kanyang kwarto at pilit na kinokontak yung mga dati naming investors na ayaw namang magsibalikan. I think she needs help from the expert dahil nag-aalala na rin yung iba naming mga kasambahay. She's sick at iyon ang hindi niya maamin sa kanyang sarili. I want to help pero ayaw niya. She doesn't even recognize me as her son. Mas mahal niya ang kanyang kayamanan kaysa sa sarili niyang anak. Sagot naman ni Blake. Nag-aalala na rin kasi si Valerie dahil kahit na papaano naman naina pa rin ni Blake si Madam Luz. Ayaw naman niyang makasal kay Blake hanggat meron pa ring tutol sa kanilang relasyon. Kaya sa huling pagkakataon ay muli nilang pupuntahan ng ginang upang kausapin ito at matulungan na rin sa kanyang pinagdadaanan.
Madam, narito na po sina Sir Blake at ang kanyang nobya. Sa pagkasabing yon, ang kanyang kasambahay kaagad na nagpanting ang tenga ng Donya. Nasaan sila? Sabihin mo, hindi ako tumatanggap ng bisita. Utos ni Madam Luz. Kahit sariling pamamahay, pinagbawalan na rin ng Madam si Blake na muling makatuntong sa kanyang pamamahay. Dahil para kay Madam Luz ay si Blake ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang mga plano. Na si Blake ang nagwasak ng kanyang mga pangarap na mas lalong yumaman at makilala sa buong bansa. Hindi na lamang nagpumilit si na Blake at hinayaan na lamang si Madam Luz. Kalaunan din kasi ay nalaman ni Blake na hindi talaga siya tunay na anak ng Donya. Kaya pala hindi nito magawang mahalin lamang si Blake mula pagkabata nito. At ngayon ay mas malinaw na sa kanya ang lahat. Kahit pa ulit-ulit niyang ipagsiksikan ang kanyang sarili kay Madam Luz, ay hindi pa rin niya magagawang mahalin ng binata dahil hindi naman talaga sila magkadugo. Blake, marami rin naman tayong pinagdaan ng pagsubok. Maraming nangyari. Maraming nalaman. Pero gusto kong malaman mo na sa lahat ng mga masasamang nangyari na yon, ikaw ang pinakamaganda at pinakatamang nangyari sa aking buhay. Noon pa man alam kong ikaw na. Hindi ko maipaliwanag pero alam ko sa sarili kong ikaw na ang gusto kong mahalin. Na ikaw na ang gusto kong piliin. At sobrang ipinagmamalaki kita dahil bibihira ang lalaki na katulad mo. Naaakalain mong bad boy pero mas malambot pala ang puso kaysa sa akin. Pinagmamalaki kita dahil sa katapangan at paninindigan mo. At ipinagpapasalamat ko sa Diyos na ikaw ang napangasawa ko. Naluluhang sabi ni Valerie kay Blake na asawa niya na ngayon. Hindi mo kailangang magpasalamat dahil ako dapat ang nagsasabi niyan. Siguro kung hindi tayo muli nagkita, wala pa ring direksyon ng buhay ko. Baka naroon pa rin ako sa west side at nag-uubos ng oras at panahon sa alak. Bisyo at babae. Ikaw ang tunay na sumalba sa akin, Val. Kung hindi tayo muli nagkita, baka wala nang kwenta ang buhay ko ngayon. Patapon na at wala nang silbi. At baka hindi ko rin nalaman ang tunay na pagkatao ko. Kung sino ba talaga ako. Kaya Val, kung may dapat mang magpasalamat dito, walang iba kundi ako. You complete me. Ikaw lang palang kulang sa buhay ko para makompleto. I love you, Val. At sisiguruhin kong mamahalin kita at aalagaan habang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir Blake? Huwag po dito.